Anong gagawin sa bastos na tenant? Yung sinasagot-sagot ka at kung umasta ay parang siya may-ari ng paupahan mo. Kausapin mo yung ka-landlord at ipaintindi mo sa kanya kung ano ba siya. Sabihin mo sa kanya na tenant siya. Pinapaupahan mo lang sa kanya ng temporary yung paupahan mo. Kaya mo siya magsalita ng magsalita. Hintayin mo siyang matapos magpaliwanag. Kontrolin mo ang sarili mo. Gamitin mo ang emotional intelligence mo. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Huwag kang bababa sa estado ng tenant mo. Kung yung tenant mo ay bastos magsalita, pues huwag mo siyang sasagutin ng bastos din. Mababa ang level mo. Huwag ganon. Pigilan mo ang sarili mo. Hayaan mo siya matapos. Pag natapos na siya magsalita, sabihin mo sa kanya, tapos ka na bang magsalita? Ako naman ngayon, pinapaalala ko lang sa'yo na tenant ka at ang paupahan ko ay temporary ko lang pinapaupahan sa'yo. At meron tayong contract of lease na nakasaad doon na hindi ka nga pwedeng mag-ingay ng lampas na ng 10 p.m. Ang ingay-ingay mo pa rin. Nagrereklamo na yung mga katabing unit. Kaya nandito ako sa harapan mo at nakikipag-usap sa'yo ng diretsuhan. Dahil bilang landlord, tungkulin ko na mapanatili ang katahimikan dito sa paupahan ko. Ganyan ka landlord, sabihin mo dyan. At dahil lumabag ka sa kontrata natin, ito ang notice letter. Violation of contract dahil nag-ingay ka ng after 10 p.m. Plus, additional pa, binastos mo ko bilang landlord o may-ari ng paupahan. Another violation yan. Bigay mo sa kanya, papirma mo sa kanya. Kung ayaw niyang pirmahan at pinunit niya sa harapan mo, okay lang. May ebidensya ka naman. May kasama ka niyan. Syempre, hindi ka mag-iisa makipag-usap niya sa tenant mo. May nagpipicture sa inyo niyan. May nagbibideo. Ebidensya mo yan ka-landlord. Pag yung tenant mo ay inulit pa yan, grounds na naman yan para mapaalis mo na siya. At pag yung paupahan mo, dyan siya gumante, winasak niya yan. Pwede mo nga siyang kasuhan eh. Pag ang isang tenant winasak ang property mo, pwede mo kasuhan niya, kaya huwag kang matakot. At least may grounds ka dyan sa tenant mo at may ebidensya ka. Ganyan ka landlord. Titibayan mo ang loob mo at palalakasin mo ang loob mo. At huwag kang papayag na bastusin ka ng tenant. Iposisyon mo ang sarili mo na ikaw ay landlord. Dapat kang respetuhin. Dapat naman talaga tayong respetuhin dahil tayo ang nagmay-ari ng paupahan. Temporary nga lang natin pinapaupahan sa kanila ang paupahan natin. Actually, malaking ang tulong natin sa kanila. Dahil habang wala pa silang kakayahang bumili ng sarili nilang bahay, meron silang bahay na temporaring matitirhan nila. Yung kung ayaw nilang rumispeto sa'yo bilang landlord, wag na wag mong ibababa ang sarili mo doon. Kausapin mo pa rin ng maayos, mahinahon, pero may tigas ng pananalita. Ganyan ka landlord, para hindi ka kinakayan-kayanan ng tenant mo.